Mga idol, bago laruan na naman. So nabenta na yung isa kong ECU, yung RCM o Racing Monkey. Ala pang 24 hours. Pagka post ko sa marketplace nung umaga, may bumili kagad na kinuha kagad ng buyer from San Miguel, Bulacan. So ito yung kapalit, pitch bike na version 4. Ayan, programmable siya. Ganda na nalagyan. Shout out sa pitch bike. Sir Tax, yan, pang AM3 24 pin. So di siya uubra sa S version ng AM3. So open natin. Yan, ganda ng gahon, parang talaga mamahalin yung itsura. Yan. So silipin natin yung mga kasama na yan, yung data cable para ma-connect sa laptop o computer, mode selector 1 to 4. Yan. Tapos ito yung pinaka parang flash drive. Nandito yung application o yung software para maitono yung ECU. Siyempre may din niya monitoring RPM, AFR, ignition timing. Yan. So ito na yung pinaka ECU. So yan. So kaganda ng quality kumpara doon sa nakaraang version, yung box type. Ayun. Kaya ala pa kasing Tech 2 na pang AM3 para pwedeng mobile tuning sa cellphone. Yan. Quality. So nabili ko ito ng nasa 4,000 lang sa Shopee, naka-sale. From Mati, Davao City. Mali pala. From Mati, Davao. Yan. Mindanao pala. Ayawan. So ala pa akong experience sa pagmamapping o remap. Pero sa carb naman kasi may mga basics naman. Pag sa air and fuel mixture, pag lean or rich, dagdag bawas lang naman sa laki ng jetting, saka sa pihit-pihit lang, parang ganoon lang din, dagdag bawas. So ang babantayan ko sa application kung maglilin ito. Di ba lunurin ko muna ng konti para safe lang. So maya may isasalpa ko na ito. Try ko muna na i-plug and play lang muna kung andar. Naka-stock ECU sa ngayon. Nagbuhutas ako dito sa gilid ng U-box. Kita ba? Yan. So saktong-sakto lilaki ng socket yan. Yan. Salpa ko na yung ECU. Expanda rin natin. Yan. So check nyo yung goma dito, baka matanggal kasi minsan nahuhulog yun. Ayun, sa loob ko naman. Try naman tayo i-plug and play lang muna. Yung naglock. Okay. So di ko pa sure kung saan ko i-mount o kung dito. Pwede rin naman dito. Pwede rin naman pa rin yan. Test fire natin. Kailangan talaga tunuhan yung ECU, mababa yung minor. So plug and play lang yan. Mode 1. Lunod. So ito yung data cable, USB. So isasaksak sa laptop.
Ito yung ano niya, yung software. So madali lang naman i-install yan. Para mabuksan to, kailangan pigilin nyo ng hinalaki dito yan. Tapos kailangan may isang kamay doon sa kabila. Idiin nyo lang. Pag ganun, bubukas na yan. So tusok natin. Naka-install naman na to, pero pakikita ko lang yung laman ng flash drive. Ayun lang. Ayun yung setup. So, ito siya. Yung ano, cable nakatusok na. Ayan. Ayan, may magic tape yan para di basta-basta magasgas. Lagyan ko na rin ng goma. So ito mga idol. So, pag connect, ayan, click nyo lang ito. Pag kulay green yan, tapos nakalagay connection is normal, yan, nakakonekta na yan. Tapos read all. Tapos okay, ano kayo, mag-learn throttle valve para mabasa niya yung throttle position. So kailangan siguraduhin nyo na zero ito pag nakapatay na yung makina, kasi kundi ano, hindi magmimito na maayos. Yan. So, ayun yung naging ano ko, TPS. Halos kaparehas lang sa multimeter. So ito yung mapping na nagawa ko. So after 2 weeks, yan, DIY lang. So sa ano lang muna ako, sa mode 1 lang muna, hindi muna ako gumunaw sa iba. Yung mode 3 ginawa kong ano yan, parang anti-step lang. Di aandar yung motor, ay puro zero. Sa power na injector, saka yung ignition angle, ignition timing, yan zero. Di aandar yung motor pag ganyan. So balik natin sa mode 1. Ang ginawa kong RPM limit 11,000. So, di na ako gumalaw muna sa mga timing niya kasi hindi ko pa kabisado. Dito na nagbago na ako dito sa minor. Ito yung dati 1.5 saka 1.4. Tinaasa ko lang na bahagya na dikit do sa specs ng motor dito. Ayan, kung nakikita nyo yan. Hindi ko na muna pinakialaman yung iba dyan. Ito lang saka yung RPM. Kahit 11,500 po pwede naman. So, ito ba, ba ibang option dito? So, mga pwede pang galawin dito. Yan. Ito ata yun sa pag manual setting ng TPS dito. Pero mas okay pag learn throttle valve na. So far di ko pa alam yung iba dyan, kaya hindi ko na lang muna ginalaw. So street tuning na anong nangyari. Street tuning, ala kami dyno. So pakita ko na sa inyo yung dami ng files na nagawa namin. Ito yung isang Mio namin. Ayan. Ayan, daming files. Talagang halos araw tinutuno namin kasi DIY lang naman kami. Ito na may sa akin. Ayan. So hindi ubra yung copy paste. Hindi ko sinubukan kong gamitin yung mappings ng isa, kaya lang di talaga ubra. Kahit parehas ang setup, di talaga ubra. Iba yung basal. Ayan, napakarami din. So yun, panoorin nyo lang yung mga tutorial video nyo sa YouTube kay Sir Tax, Grease Monk, saka kay BJ Moto. Detalyado kung paano, in-explain kung paano mag-tune ng ECU. So ngayon hindi ko may papaliwanag na maayos kasi nag-aaral pa lang din. Pero bibigyan ko ng konting tips. Maya may start yung motor. Saka mas okay nga pala kung bago kayo mag-tune ng ECU, siguraduhin nyo na calibrated yung TPS. Saka yung sa ID screw kung ano man. Tapos siguraduhin nyo rin na maabot yung operating temperature.
Sa AFR nga pala, nag-focus lang muna ako sa ano, around 12 para safe. Mas okay muna yung medyo lunod, syempre beginner pa lang. Pero mas okay sana yung cruising speed sa kay idle mga around 13 to 40 AFR niya para matipid sa gas. Tapos sa full throttle mga around 12 siguro AFR para safe. Iwas sa bug. Start kay makina. Yan, one click lang. Medyo malamig pa yung makina niya. Pero kagagamit lang kanina. Ay, tingnan ko nasa yung cursor. So kung mag-adjust kayo ng idle, focus lang kayo sa gawin na to. Kung saan nakatapat yung cursor. Tapos pag medyo matagal buba minor, try nyo dagdagan ng gas sa gawin na to sa pinakababa na to. O kaya naman adjust kayo sa TPS pa kulang. Yan. 80 TPS voltage ko ano, standard lang siya. Rev ko, tingnan nyo yung cursor. Ang papantayin dyan yung TPS percentage saka yung RPM. Yan. Yan doon siya pumapagsak. So far wala naman sabog kahit nung hinato ko sa expressway. Medyo rich pa nga yung ginawa ko dito. Yan. Para iwas sabog. So parang Tetris eh. May stable na may RPM niya, walang backfire o afterfire. Yan. Testing natin yung anti-theft. Yan. Pag nilagay ko sa number 3, mamamatay yan. Yan. Ayan. Hindi siya i-start kahit subukan. Ayan, hindi siya under. So balik ko sa mode 1. Pang ano lang, pang safety para masira man nila yung lock ng manibela. Hindi nila matatanga yung motor. Pero hindi na sure nila pagkikitasan yung AM3 niya kasi aerox ang mainit sa mata ngayon. Ayan. Sa tuning naman, tinuro naman nila Surtax. Halimbawa medyo lean sa gawin na to. Gawa na kayo ng rectangle na pag ganun. Kaya basta kung saan nyo matripan na kung saan nyo mapapansin kung medyo rich or lean, sa kayo magbabawas. Tapos minsan gumagamit ako ng eye para smooth kasi iba dyan, biglang para magkakadikit yung mga value, hindi siya hindi biglang baba, hindi biglang taas, para smooth yung throttle nya. So yun, ala pa akong ginagalaw sa dito sa ignition angle. Stable naman siya so far. Ayan, sana yan tawag doon factory yan. Wala pa akong ginagalaw dyan. Kumpara sa stock na ECU, mas naman to, mas kahit pa paano mas advanced naman siya, kaya ramdam yung power kahit pa paano. Setup nga pala ng motor ko 59 all stock, naka 28mm na throttle body, tapos stage 2 na cam, G-Racing 5.6. Tapos sa konting headworks lang, mild port lang, DIY lang din. Yan. Yung pa nga pala magandang dito, kailangan sa gawin na to, yung kailangan pagbahagyang pihit lang umaangat yung RPM. Kasi pag nakakalahati ka na di pa lumalagpas dito baka sobrang lunod o kaya naman ay tapos lean. So yun lang. Bagay pita pero umaangat yung RPM. Ayun. Pag ganyan nakatono. Ayun, walang backfire. Nga pala mga idol, siguraduhin nyo lagi nakasave yung mga mappings na gagawin nyo para kung maloko man yung latest sa tono nyo, pwedeng ibalik sa dati. So yun lang po. Isang sample nga lang pala ito.
Halimbawa, medyo rich sa gawin na ito. Yan. So, gawin nyo lang ng ganyan. Tapos, dagdag bawas lang, F3, F4. Yan, para unti-unti. Pagka F5, F6 kasi, maliit yung value na gumagalaw. So, pwedeng F3, F4. Tapos, halimbawa, malaki yung jump dito sa tawag doon. Halimbawa, ito. Malaki yung jump ng value. Yan. So, i-smoothin natin yan. Teka lang, may pindutin yung mouse ngayon. Yan. Yan. Pinalibutan ko yung yan. Pag pinindot ko yan, ayan, mas smooth na siya. So, hindi bigla yung sa ano niya, yung pagbabago ng buga ng gas ng injector. So, wheel lang po. Boss Idol, sulit nga ba yung pitch bike na ECU? Masasabi ko, sulit na sulit. Ang plano talaga namin nung una, magpa-remap lang. Kaya lang, gusto na kasi namin matuto kung paano mag-tune ng ECU, kaya mas pinili namin ito. Saka may background naman kami sa pagtotono ng carburetor o carb. Ganoon din naman, pag lean o rich, dagdag bawasan na naman sa jettings yan. Saka ang kagandahan dito, hindi na kailangan manghula pa sa injector, saka yung TPS, backlash kabit ng upuan, ganun. So tinanggal ko nga pala yung generic na injector, yung sa Shopee, yung tig 300 pesos. Kasi hindi maitono, kaya binili ko yung stock ng Aerox. So sakto lang naman sa ko sa set 59AS. Hindi naman siya din, medyo rich pa nga, para lang safe. Kung wala kayong background sa pagtotono ng kahit yung carb lang, ang suggest ko kung di remap ipa-tune nyo na rin yung yung pitch bike ECU sa marunong, kaysa ma-damage yung motor. Pero na lang kung gusto nyo talaga matuto, panoorin nyo lang yung mga tutorial sa YouTube, tulad ng kay Sir Tax, sa kay BJ Moto, si Grace Monk meron din, siya na pala, Mochi Works yan. So yun lang po mga boss, thank you.